Magandang hapon, ngayon po ay Sabado, November 7, 2020 at narito ang update sa ating kalagayan ng panahon. Yung ating pong minomonitor na low pressure area huling namataan 75 kilometers hilagang silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Anytime this afternoon po, ayan ay tatama na dyan sa Samar Island. At nakikita natin sa ating satellite animation itong mga kapal na ulap na nagpapaulan po dyan sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon and Aurora na posible po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan po ay ating hina-highlight dahil nga nagdaan dyan itong sinabagyong Quinta at Rolly. At meron ding aasahan ng mga kaulapan at kalatarat ng mga pag-ulan sa ibang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Dala pa rin po ng LPA. So medyo malaki po ang sirkulasyon ng sama ng panahon na ito. At nandyan pa rin naman po sa may kanlurang hangganan ng PAR itong si Tropical Storm at Sunny na dating si Shoni, bagamat wala naman tong epekto sa panahon dyan sa may Northern Luzon. Maliban po sa dalawang weather systems na ito, ay wala naman po tayong binabantayang ibang sama ng panahon or bagyo sa palibot ng PAR. Dalawa po ang ating nakikitang senaryo dito sa LPA na ito, nakikilos generally pakanluran. Ang una po ay tatawid yan ng Visayas at ng Southern Islands ng Luzon. At paglabas po niyan sa may Sulusi, ay dyan siya posibleng mag-develop bilang isang bagyo at saka natin bibigyan ng pangalang bagyong Tonyo. Ang pangalawang senaryo naman ay tuloy-tuloy po yung kanyang pagtawid at paglabas naman ng West Philippine Sea ay dyan siya posibleng mag-develop bilang isang bagyo. Just the same po, kailangan nating paghandaan ay yung malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially itong lugar ng Bicol, Visayas at Mimaropa ay dinaanan na po ng mga nagdaang bagyo. So medyo mataas po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ang ating paalala sa ating mga kababayan dyan ay maging alerto at maging handa. And of course makinig po sa instructions ng kanilang LGUs. Muli po ang ating paalala, yung LPA po, generally pakanluran ang pagkilos niya at ito ay posibleng maging isang bagyo in the next 24 to 36 hours either paglabas ng Sulusi or pagtawid dyan sa may West Philippine Sea sa loob pa rin ng PAR. And kapag naging bagyo na po yan, magtataas tayo agad ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Pero ang ating paalala ay yung mga pag-ulan po na posible magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang kailangan nating bantayan dahil yon ang mas delikado. Para naman sa magiging panahon, bukas November 8, linggo po, ang malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay makakaranas po ng maulan na panahon dulot pa rin ng LPA. Yung ating pagbabantay ay kailangan dito sa may Bicol, Quezon and sa may Mimaropa dahil dyan po posibleng maramdaman yung mas malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito sa may Northern Luzon, sa may Batanes, Ilocos at Cordillera at ibang bahagi ng Cagayan Valley Region ay posibleng makasilip po ng araw pero sa hapon at sa gabi meron pa ring thunderstorms. Ang forecast maximum temperature bukas sa Baguio 23 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 28 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila at sa Legazpi 30 degrees Celsius at sa Lawag, Tuguegarao, Puerto Princesa at Kalayaan Islands 31 degrees Celsius. Bukas November 8, linggo, inaasahan din po na magiging maulan ang panahon sa buong Visayas at sa Mindanao dahil sa pagtawid nitong low pressure area. Muli po may okasyon na malalakas ang pagbuhos ng ulan at posible ang magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ating paalala sa ating mga kababayan sa Visayas at sa Mindanao, maging alerto, maging handa at makinig po sa instructions ng kanilang local government units. Ang forecast maximum temperature bukas sa Cagayan de Oro, Cebu at Tacloban 30 degrees Celsius, sa Iloilo at Zamboanga naman 31 degrees Celsius at sa Davao City 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po, wala naman tayong nakataas na gale warning sa ating mga baybaying dagat pero magiging katamtaman hanggang sa maalon ang kalagayan ng karagatan, especially sa eastern seaboard ng ating bansa, pati rin dyan sa northern at western seaboards po ng northern Luzon at maging sa inland seas ng southern Luzon at ng Visayas. So, diba, yung pag-iingat na lang yung ating paalala sa mga gustong pumalaot dyan. Samantalang sa kanlurang bahagi naman po ng Mindoro at ng Palawan at sa Sulusi, magiging katamtaman ang kalagayan ng mga karagatan. At ito po sa may Moro Gulf, magiging banayad hanggang katamtaman ang kalagayan ng karagatan. Tingnan natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa
Lunes hanggang Miyerkules, November 9 hanggang November 11. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay magiging maulan ang panahon Lunes hanggang Miyerkules. Diyan po sa Baguio City, Lunes at Martes, may aasahang mahihinang mga pag-ulan, dala po yan ng malakas na hanging amihan. Samantalang Wednesday naman, dahil sa tail end ng cold front, yung pagsasalubong po ng amihan na malamig at yung easterlies na mainit ay magdudulot po ng malalakas na thunderstorms dyan sa may northern Luzon. Doble ingat po dahil posible magdulot yan ng mga flash floods at landslides. 22 hanggang 23 degrees Celsius ang ating forecast maximum temperature dyan sa Baguio. Ito naman sa may gitnang bahagi ng ating bansa, sa may Metro Manila, Legazpi, and even sa may Cebu City, maging maulan din po ang panahon Monday hanggang Wednesday. Sa Metro Manila, mas maulap po yung ating aasahang panahon, although meron din kalat-kalat na mga pag-ulan. Diyan naman sa may Legazpi and sa may Cebu City, ay magiging maulan din po ang panahon. Muli, pag malalakas ang pagbuhos ng ulan, posible ang magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Pero dyan sa may Davao City, Monday may aasahan pong kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero Tuesday and Wednesday, maalinsangan na ang panahon at sa hapon at sa gabi, may aasahan pa rin pong localized thunderstorms. Para po sa ating thunderstorm advisories, sa ating rainfall advisories, at kapag tuloy-tuloy yung malalakas na pagbuhos ng ulan, heavy rainfall warnings, nagpo-post po ang ating regional services divisions o yung ating regional offices sa ating official social media accounts, BOST_Pag-asa on both Twitter and Facebook. So, mangyari po lamang na doon tayo kumuha ng updates. And para po sa mas mabatang impormasyon, maaaring bisitahin ang ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Maulan na Sabado na hapon po sa ating lahat at mag-ingat po tayo.